Hello guys at welcome o maligayang pagbabalik sa channel. Isang panibagong chapter na naman ng Shibuya Incident Arc ang ating i-cover ngayon. Ngayon medyo namumuo na ang mga big fights throughout the story like Yuji vs Choso at Meimei vs Brain-kun. At masasabi ko talaga na papalapit na tayo sa mga scene na pinakaantay ko mga kaibigan. Kaya make sure na tapusin nyo ang video dahil matinding labanan ang ating matutunghayan ngayon. At sa video ito ay i-review natin ang chapter 101 up to 102. At kung bago ka pa lang sa channel na to, ay you might want to click the subscribe button and ring the notification bell icon para palagi kang updated sa mga JJK at iba pang anime contents natin in the future. Kaya wag nating patatagalin pa, let's get into it. So nang matapos na matalo ni Nanami si Haruta ay nagkita na itong sina Nanami, Nobara at Nita at dito ay pinaalam ni Nanami ang kalagayan ni Ijichi na hindi pa nagawang matapos ni Haruta ang buhay ni Ijichi at na kailangan na muna raw nilang magantay dito para sa rescue at dediretso na raw itong si Nanami na pupunta sa Zenin Group na patungo sa B5 floor. Habang sa B5 floor naman mga kaibigan ay nagkita na rin sina Meimei at si Brain-kun. Dito ay nagsasalita si Brain-kun na kunwari ay nagpapanggap bilang Geto na sabing medyo matagal-tagal na rin daw hindi sila nagkita nitong si Meimei. Tumugon naman si Meimei na sabing nasayang lang raw umano ang potensyal nitong si Geto dahil mas pupusta raw siya noon kay Geto kaysa kay Gojo at ngayon ay tatapusin niya raw umano itong si Geto. Ngunit ang totoong nasa isipan ni Meimei mga kaibigan ay puro pagtataka dahil bakit buhay na buhay pa niyang nakikita itong si Geto ngayon na ang pagkakaalam niya napatay na talaga itong si Geto dahil sa tinapos na ito ni Gojo noong nakaraang taon pa lamang. At sa kanyang pag-iisip ay napagtanto niyang peke ang taong ito at hindi ito ang tunay na Getong kilala niya. Matapos nito ay sumagot si Brain-kun na nagpapanggap na sabing hindi raw niya inaakalang papatayin niya ang kanyang senior noon. Kaya maya-maya pa ay ipinalabas na ni Brain-kun ang isang special grade curse spirit na may pangalang Smallpox Deity. At dagdag pa niyang sabi na maghihintay raw siya sa kanila dahil kung sakaling magawa raw nilang ma-exercise ni na Meimei itong curse spirit na to ay siya na raw mismo ang susunod na makakaharap nila. At matapos nito ay hinarap na ni na Meimei ang curse spirit na ipinalabas ni Brain-kun at maya-maya pa ay bigla itong gumamit ng domain expansion na ikinagulat nila. Upon activation ay biglang ikinulong si Meimei nitong curse spirit sa loob ng isang kabaong at kaagad sinundan ng atake gamit ang paghulog ng isang malaking bato sa kabaong na kasalukuyang kinaroroonan ni Meimei ngayon. Kaya bigla itong ikinagulat na nakababatang kapatid ni Meimei na si Uy. At nang bibilang na sana itong curse spirit ng 3, 2, 1 ay biglang nawasak ang bato at nakawala itong si Meimei. Nasabing matagal-tagal na rin raw hindi niya naranasang nasa delikadong sitwasyon ang kanyang buhay. Habang dito naman sa kay Yuji na kasalukuyang nagmamadaling tumatakbo papunta sa lugar sa kung nasaan si Gojo ay bigla niyang nakasalubong si Choso. At hindi na napaligoy-ligoy pa si Choso rito at inunahan niyang inatake itong si Yuji gamit ang convergence na atake na isang uri ng blood manipulation na isang curse technique na kung saan ay kinocompress ang isang dugo up to its limit at ang compressed blood na ito ay ginagamit bilang isang atake na may bilis na singbilis ng speed of sound. At ang ataking ito ay ang tinatawag na piercing blood na ngayon sinubukang sanggain ni Yuji ngunit sa sobrang lakas at tulis ng ataking ito ay nag-aalala itong si Yuji dahil maaari itong tumagos sa kanyang braso at magtamo ng damage sa kanyang katawan. Kaya medyo pinahina at idinelay niya ang momentum nito at iniwasan ng atake. Maya-maya pa ay gumawa na naman si Choso ng piercing blood na curse technique at dahil dito ay mabilis na tumakbo si Yuji papalapit kay Choso bago pa naman mai-release nito ang technique at kaagad sinuntok ni Yuji ng napakalakas si Choso sa kanyang tagiliran. Dito ay medyo namangha si Choso sa suntok ni Yuji na isang double impact na suntok. At sa isipan ni Yuji ay kailangan niyang umatake gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay dahil hindi na niya magawang maikilos ang kanyang kanang braso dahil sa lalim ng kanyang natamong sugat sa atake ni Choso kanina. At matapos nito ay tinanong ni Choso si Yuji sa kung ano raw ang huling naibiling salita ng kanyang mga nakababatang kapatid. Dahil sa tanong ni Choso
Choso ay medyo na-confuse itong si Yuji, kaya sinabihan siya ni Choso na ang tinutukoy raw niya na kanyang nakababatang kapatid ay ang dalawang half-human, half-curses na tinalo ni Yuji at Nobara noon. In other words, sina Choso at ang dalawang yon ay ang kabilang sa mga kilalang death paintings na ikreate ni Noritoshi Kamo na kilalang isang evil sorcerer noon. Matapos nito ay tumugon naman si Yuji sa tanong ni Choso na sabing wala raw final words na nasabi ang dalawa niyang kapatid. Ngunit nakita raw niya ang dalawang umiyak. Sagot ni Yuji na may halong lungkot. Nang marinig ito ni Choso ay labis itong nagalit at naghahanda na sa kanyang susunod na atake. Sa sumunod na panel ay balik na naman tayo kina Mei na kasalukuyang na-trap sa loob ng malaking bato. Nang nagbibilang na naman ang Curse Spirit para sa sunod nitong atake ay biglang winasak ni Mei ang bato at mabilis na sumugod. Ngunit nang aatake na sana siya ay bigla na naman siyang na-trap sa loob ng kabaong at tinabunan na naman ng malaking bato o gravestone. Dito ay pinaliwanag ang curse technique nitong Curse Spirit. Sabi rito na meron lang tatlong kondisyon sa kung paano umi-epekto ang curse technique nito sa loob ng domain expansion. Una ay ang itrap ang kalaban sa loob ng kabaong. Pangalawa ay ang paglabas ng malaking bato upang tabunan ng kabaong. At ang pangatlo ay ang bibilang ang Curse Spirit ng 3, 2, 1 o tatlong beses na bilang. At kung hindi magawang makaalis ng biktima sa loob ng kabaong within 3 seconds ay mamamatay ang biktima sa isang uri ng disease na ini-infect nito sa loob ng kabaong. Matapos nito ay nakawala na naman si Mei sa loob ng kabaong at winasak ang malaking bato. Dito ay nagpaplano na si Mei at ang kanyang nakababatang kapatid sa susunod nilang strategy. Base sa naobserbahan ni Mei na ang curse technique ng kalaban ay umatake sa iisang individual lamang na pumipili ng aatakihin base sa kung sino ang may pinakamalakas na curse energy sa loob ng domain expansion nito. At napag-isipan ni Mei na bago nila ito matalo ay kailangan ni Mei gawin ang kanyang kapatid na target o isang pain nitong kalaban instead na siya upang mas makakilo siya sa loob ng domain. Napansin rin ni Mei na may iisang uwak na na-trap rin sa domain expansion. Matapos ito ay sinabihan ni Mei ang kanyang nakabatang kapatid kung willing ba itong magpakamatay para sa kanya. Sumagot naman ang kanyang kapatid na ikinagagalak niya raw itong gawin para sa kanyang ate. Dahil dito ay panandaliang itinago ni Mei ang kanyang curse energy at the same time ay inirelease naman ng kanyang nakabatang kapatid ang curse energy nito dahilan na naging target ito at kaagad itrinap sa loob ng kabaong nitong curse spirit. Maya-maya pa nang susunod na sanang aatake ang curse spirit ay biglang umatake si Mei at pinutol ang mga kamay nito. Habang sa loob naman ng kabaong ay gumamit naman si Uy ng simple domain o isang counter technique ng domain expansion na similar sa technique ni Miwa at Megamaru. Matapos ito ay kaagad namang nag-regenerate ang kamay nitong curse spirit at nang tatangkain sana nitong aatakihin si Mei ay biglang umatake ang ibon ni Mei na isang uwak o crow na kanina ay na-trap sa loob ng domain expansion. Ang attacking ito ay gumawa ng butas na tumagos sa katawan nitong curse spirit. Dahil sa attacking iyon ay hindi na nakapag-regenerate pa ang curse spirit at tuluyan na ring natalo. Sabi rito ni Mei at Uy na ang paraan daw upang mas madaling pataasin ang level ng isang Jujutsu sorcerer ay ang paggawa o mano ng isang klase ng binding vow na ang kapalit ay ang buhay. Dagdag pa nito na ang curse technique ni Mei ay ang Blackbird manipulation at ang totoong value raw ng technique ay ang isang atake na tinatawag na bird strike na pumipilit sa ibon na mag-commit ng suicide na ang kapalit naman ay ang pagtanggal o pag-erase ng curse energy limits sa ibon. At kapag na-release na ang curse energy limits nito ay diretso na itong pinapa-atake ni Mei sa kalaban. Dagdag pa ni Uy rito na walang ni sino man ang nagawang nakasurvive sa attacking iyon na bird strike except kay Gojo Satoru. At nang tuluyan na nawala ang domain expansion ay naghahanda na sina Mei at Uy sa main event, which is ang kanilang kalaban ay si Braincon na naman na medyong naka-acknowledge sa galing niya na Mei despite sa pagiging Jujutsu sorcerer o mano nito in this era. At sa makikita natin dito ay nakaantay na rin si Braincon at nakaabang sa kanilang susunod na laban. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Mei at Uy sa kamay ni Braincon na masasabi nating napaka-mismatch talaga ng labanan na to? Kakayanin kaya ni Mei ang tunay na lakas ni Braincon? At ano ang magiging resulta ng labanan ni Yuji at Choso? Yan at iba pa ang ating aabangan sa susunod nating mga video mga kaibigan. Pasensya na kung medyo maikli ang ating video ngayon kasi sinadya ko lang talaga ito
ito mga kaibigan dahil on the next video ay kakaver ko ang buong labanan ni Yuji versus Choso. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan, at kung nagustuhan nyo ang video, you can give us a like and share the video para marami pang makapanood at mag-enjoy sa video natin mga kaibigan. But before we end the video, let's get to the shoutout sessions. Ayan, maraming salamat sa panonood. This is Mr. Anime again. Arigatou gozaimasu. Jane!